not comfortable, if you're not comfortable turning on your camera, it's okay. Pero I would like to encourage everyone, mag-participate po tayo using your microphones, ha? Para po mag-benefit kayo sa ating pag-aaral tonight. Sige. So, ayan. Actually, magla-live na tayo ngayon and then i-share lang natin to. Itong kayong mga participants ngayon sa Zoom, pwede nyong i-share yung live natin, ha? Pero sa mga public groups lang. Huwag tayo mag-share sa mga private kasi baka ma-report ang ating page. Ha? Baka ma-report tayo as spamming, mahirap na. Alright? So, tignan ko lang kung okay na yung audio natin. Ayan. So, live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page sa AMV Learning and Development Center. Hello po sa mga nanonood sa atin ngayon. Kasama po natin ang masisipag na mga CSE takers ng March 3, 2024 na mga naka-enroll sa AMV Learning and Development Center. Meron po tayo mga participants from Batch 3C. Sila po yung 2-month review. At yung po mga kaka-enroll pa lang, yung mga nakakuha ng promo natin, ang swerte-swerte kasi participants na sila ngayon. February 5 pa dapat ang kanilang first Zoom session. Pero dito po kasi sa AMV, pagka ganitong kasagsagan na dapat ng pag-aaral, ina-advance po natin yung invitations para sila ay makasama sa ating review. Isa po yan sa mga benefits ng pag-enroll sa AMV Learning and Development Center. Okay, so hello po sa mga nanonood sa atin ngayon. At syempre po sa mga nagtiwala sa AMV, mga passers natin from 2022 and 2023. Nasa 283 and counting na po sila pamula Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Caraga, NCR, CAR, and BARM. O, di ba? So, since tayo po ay marami-rami na, magsisimula na po tayo ng ating pag-aaral para sa solving word problems on rate. So, kagabi, nag-live tayo. Ang pinag-aralan natin ay solving word problems on percentage. Iba't ibang paraan. Merong iba, gusto pagkakita ng problem statement, gets na nila kagad. Wala nang formula, ayaw namin yan, dahil yan eh. Meron namang iba, gusto para sigurado may formula. Yan, sila yung gumagamit ng tatsulok, maiwagan tatsulok, yung Tecans triangle. Yung iba naman, a little bit of both, no? Gumagamit na lang sila ng hack. So, yung ginawa nating mga method kagabi sa percentage, makikita nyo dito sa page, yung recording yan. Something similar yung atake na gagawin natin dito sa pag-solve ng problems on rate. So, itong mga word problems na ito, lumalabas ito sa mga exam ng CSE Professional, Sub-Professional, NAPOLCOM, FOE, POE, no? So kung magte-take kayo ng ganitong exam, makakapag-benefit po kayo kapag kayo ay nag-tune in sa ating live session tonight. Okay, so sa mga batch 3A, 3B, 3C, 3D, kung nahagip nyo to ngayon live, pumunta na kayo sa Google Classroom kasi nandun po yung Zoom details. So kasama ko po dito ngayon yung mga estudyante natin. Okay, so yan, naririnig naman ako loud and clear ng mga estudyante natin, yes? Yes po. Yan, sige. So hindi lang natin pinapakita yung mga estudyante natin ngayon sa Zoom kasi of course we respect their privacy. Ayan, sisimulan natin yung pagsosolve ng rate. Okay? So itong rate na ito ay kapag may nakita kang problem statement na nagtatanong ng percentage or pag diniretso niya ay nagtatanong siya ng rate. Okay? So sasampulan ko muna kayo ng pinaka-basic na question, no? Pag nakakita kayo ng ganitong question na 3 is what percentage of 10? Yan, yung mga ganyang klase ng question, yan po ay definitely naghahanap yan ng attention. So, hindi, naghahanap yan ng rate. So, ipapakita ko sa inyo yung sample statement niyan, ha? Ito yung pinakamadali. So, 3 is what percentage of 10? Okay? So, yung Q natin dito, ito yung mga ilan sa mga pinakamadali na question sa CSE PPT. Sabi ni Joshua Macale, hindi ako makapasok, Coach. Joshua, if you're an enrollee, punta ka po sa Google Classroom. Doon po naka-announce kung ano ang ating Zoom link, meeting ID, and correct passcode. Ha? Hihintayin ka namin. Si Leslie Bangona Subia, sabi niya, good evening, Ma'am V. Good evening din po.
Okay. So mayroong tatlong paraan kung paano kunin 'to. Pero ang paalala ko lamang sa inyo, kapag ang hinahanap niya ay percentage, ibig sabihin ang sagot niyo dapat ay may ganitong simbolo. Okay? So iba't ibang paraan ang pwede nating gawin para kunin 'yan. Okay? So, hello kay Ruth RM, good evening, 'no. So, itong ganitong klase ng tanong, napakadami niya na lumalabas, so hopefully makatulong 'to sa inyo. So, for example, 3 out of 10 tables are round. What is the percentage of round table? So, sinisimplehan lang natin yung example para magamit natin agad. So, sabi niya, sa 10 tables daw, 3 daw ay bilog. Sabi niya, ano yung percentage or ano yung porsiyento ng bilog na mesa? So, 'pag sinabi niyang percentage, automatic 'yan ang hinahanap sa inyo, ito. Okay? 'Yan ang hinahanap sa inyo. So, may iba-iba tayong paraan ng paggawa niyan. Yung isang style ay 'pag may nakita kang isang parte ng isang buo na given, 'no? Ano ibig sabihin ng parte ng buo? Ganito 'yan, eh. Sa'kin, 'pag nakita ka ng problem statement, hinanapan ka ng percentage. Definitely 'yan, ang given mo puro whole number. Ito, whole number 'to, whole number 'to. Wala kang makikitang numero diyan na may kasamang ganitong simbolo. Bakit? 'Yan nga yung hinahanap niya, 'di ba? So, 'pag nakakita ka ng isang problem statement na naghahanap ng percentage or naghahanap ng rate, ang gagawin niyo lang po diyan, i-di-divide niyo lang itong dalawang number na ito. Okay? So, ang tanong, V, paano ko i-di-divide 'yan? Is it letter A, 3 divided by 10, or is it letter B, 10 divided by 3? Anong gagawin ko diyan? Maganda pong tanong 'yan, 'no? Ang sagot po diyan ay ito. Tingnan niyo dito sa statement, alin diyan yung kabuuan? Ang kabuuan or ang total ay 10, 'di ba? 10, 'yan. Yung 10 na 'yan, 'yan ang ipapanghati ninyo. So, ang magiging clue niyo diyan, 'pag nakita kayo ng isang parte at isang kabuuan, i-divide nyo silang dalawa. Ito po ang ating magiging clue diyan, ha. I-divide mo yung part of a whole by the total number. So ano ba yung parte ng whole dito sa statement natin? 3 or 10? Dito sa mga kasama ko sa Zoom, alin diyan ang parte ng buo? Is it 3 or is it 10? 10 po. Parte po ng buo, hindi kabuuan. Kasi ang 10 ay kabuuan po yan. Asan po yung parte lang? Isang part lang siya. Which one? 3. 3, 'di ba? Kasi yung 10, siya yung total number, 'di ba? So sabi niya, i-divide mo daw yung 3 sa 10. So kapag sinulat mo 'yan, ang mangyayari niyan, yung 3 hahatiin mo sa 10, 'di ba? Hahatiin mo sa 10. So pag ginawa mong vertical 'yan, ganito ang kalalabasan, 3 divided by 10. So ngayon tatanungin mo sarili mo, ilang 10 meron sa 3? Mga Zoom participants, can you unmute and say ilang 10 meron sa 3? Can you say that? Zoomies? Wala po. Hindi. Ask the question. Can you say it? Repeat after me. Ilang 10 meron sa 3? Can you Ilang say it? 10 meron sa 3? Yan. Para mas madali tayo mag-divide. Anong sagot nyo? Meron? Wala? Wala po. Wala po. So, 0 ang ilalagay natin diyan. Kasi nga sabi natin, wala namang 10 dito sa 3, 'di ba? Tapos magdadagdag tayo ng 0 diyan para meron tayong ma-divide. Ngayon, repeat after me, unmute. Ilang 10 meron sa 30? Go. Ilang 10 meron sa 30? O, anong sagot natin diyan? 3. 3. Okay, ngayon mag-multiply tayo. 3 times 10 is what? 9. 30. Ay, 30. 3 times 10 is 30. 30. 30. Okay, and 30 minus 30 is what? 0. 0. So meron na tayong sagot. 3 divided by 10 is what? Anong sagot natin? Zoomies? 0.3 0.3. is correct. 0.3. Yan, meron na 0.3. tayong sagot. Almost. Pero sabi niya percentage. So dapat naka-percentage format tayo. How are we going to do that? Madali lang po. Meron tayong hack. Papakembutin mo lang to ng 2 beses papunta sa kanan para makuha mo yung
percentage. So dahil meron kang space dito, lalagyan mo yan ng isang itlog. So ibig sabihin, ang 0.3 becomes 30%. Okay po? Maliwanag ba? 30%. Yes, Okay. So, kung 3 out of 10 ay bilog, ilang percent daw ang bilog? Anong sagot natin? 30%. 30%. 30% is correct. Okay. So, yan yung unang method, ha? So, pag-aralan nyo na lang kung komportable kayo dito o dun sa susunod na dalawang method natin. Okay? O, sige. So, screenshot nyo na yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello sa 132 na nanonood sa atin dito sa AMV Learning and Development Center, official Facebook page. Sabi ni John Gary Caparino, 30%. Yung mga estudyante ko dito, magsagot kayo ha. Pakigamit nyo ang chat box. Okay, so sabi ni Mar Akias Reyes, good evening po ma'am. Good evening Mark, and kay Jamie Yu Lumambas. Sabi ni Mirvi, hindi din po ako makapasok. Mirvi, pakicheck mo po doon sa Google Classroom, nag-update tayo ng passcode, ha? Si Yolanda Del Socorro sumagot ng 3, pati si Emma Robin Dalida. Si Jimonet Jutina sabi niya, anong link? Jimonet, nasa Google Classroom po yan, ha? Okay, punta po kayo sa Google Classroom. Naka-announce po yan. Sabi ni Laika Fernandez Bukala, meron siyang tinag. Si John Gary Caparino sumagot ng 30%. Sabi ni Karen, meron po bang promo nyo? Karen, nag-reply na kami sa'yo, ha? Ubus na po yung 500 and 700 natin. I think yung 900 natin, isa na lang natitira. Sabi ni EBFH, 30%. Sabi ni Danley Mardaluay, hello po, good evening. Good evening din po. So matanong ko po kayo, ha? Sa tingin nyo ba yung ganitong klase ng method, sa tingin nyo magagamit nyo to? Or medyo tagilid pa ng konti? Sa mga kasama ko sa Zoom at saka sa mga nasa Facebook comments, sa tingin ninyo, okay ba sa inyo yung ganitong diskarte? Yung pag may nakita kang dalawang whole number, automatic yan, magdi-divide ka na lang. Ang tanong na lang, alin yung mauuna? Okay, sabi ni John Ryan, yes po, magagamit po. Kasi iba-iba tayo ng learning style eh. So ang kagandahan nito, makakapag-compare tayo and then we can evaluate alin yung kaya nating gamitin with confidence sa March 3, 2024. O ito, yung susunod na method naman ay yung gagamit ka ng mahiwagang tatsulok or ng Tekans triangle. So it's the same question. 3 out of 10 tables are round. 3 daw sa 10 mesa ay bilog. Ano ang porsyento ng bilog na mesa? So pag nagbabasa tayo ng word problem statement, huwag nating bibilisan magbasa. Number 1, one at a time lang. Number 2, i-translate sa not native language. Number 3, mag-question and answer ka sa sarili mo. Ilan yung bilog? 3. Ilan lahat yung mesa? 10. Anong hinahanap? Yung porsyento ng round table. And then number 4, kung kailangan, mag-drawing ka. And then number 5, tingnan mo kung nasagot talaga yung question. Okay? So ito yung Tekans triangle na pinakita natin kagabi. Sabi ni Dan Limar, yes po, big help po. Pati si May DLP. Arlene Peralta is here. Sabi niya, good evening po, Coach V. And nandito si Annalyn Galleron Avila. Sabi niya, yes po. Okay, sumagot na rin si John Gary Caparino. Okay, so yung mga estudyante natin, ngayon palang humahabol. Welcome, welcome. So itong Tekans triangle na pinaliwanag natin kagabi, nakakatulong to para mag-form kayo ng formula. Kasi merong mga learners, hindi kaya yung diskarte kanina eh. Hindi tayo secure sa ganun. Gusto natin may structure, no? Gusto natin may visual representation para shoot na shoot talaga yung tirada natin. Okay? So pwede tayong gumamit ng Tekans triangle kung saan we have to determine kung alin dyan yung percentage, alin yung rate, ito yon, at alin yung base. Itong base, sinasabi that ito yung kabuuan or total, no? Base is kabuuan or total. Tapos yung P, ito yung percentage, pero tinatawag ko yan na parte ng buo or part of a whole para mas madaling matandaan. Okay? Part of a whole. So, para malaman mo kung anong formula. Now, doon sa mga nakakaalam sa Zoom, sa mga nasa Zoom o sa nasa Facebook
Facebook Live natin. Dito sa 3 at saka sa 10, may nakita ba tayong rate? Meron ba? May nakita ba tayong ganyan na given? Yes or no? Wala po. Wala. So, ibig sabihin, walang rate. Wala tayong rate. Meron ba tayong nakitang parte ng buo or percentage? Meron, wala? Meron po. Meron. Alin dyan ang parte ng buo or part of a whole? 3. 3. Very good. Alam nyo ba, you're already making good progress. Kasi ang daming alam ang formula, pero pagdating sa pagbabasa ng problem, no? Parang, may formula ako, pero hindi ko ma-determine dito. Alin dito yung P, alin dyan ng R, alin ng B. So, you're already doing really great. Lalo na yung mga sumasagot sa Facebook comment. Naku, sigurado yan. Pasado na kayo sa Marso. So, meron tayong P. Etong 3. Parte siya ng buo. Meron ba tayong letter B? Kabuuan? Or total? Meron, Meron? ma'am. Ano yan? Meron po. 10 po. 10 10 tables. po. 10. Correct. So, meron tayong base. Anong hinahanap niya daw? Anong problema niya? Percentage po. Percentage. Yung percentage, ito yung translate natin into rate. So, naghahanap siya ng rate. Now, itong Tecans triangle, sinasabi niya na kung ang hinahanap mo ay itong rate, no? Gagayahin mo lang yung positioning niya para makagawa ko ng formula. Halimbawa, rate ang hinahanap mo. Magsulat ka dito ng letter R. Yan, R is equal to. Ayan. Tapos nakita mo, ang natira dito, isang letter P sa taas, di ba? Magsusulat ka ngayon ng letter P sa taas. Tapos may naiwan din na letter B sa baba, magsusulat ka ng letter B sa baba. So, ibig sabihin, ang formula ng R, o para makita mo ang rate, R is equal to isang P sa taas, isang B sa baba. So, ibig sabihin yan, division. O, di ba? Magdi-divide tayo ngayon. And then, all we have to do now is substitute. Ano ba ang given natin na P? O parte ng buo? Which one is it? 3. Di ba? 3. And then, ang base natin ay 10. 5. Oh, so, the same 10. thing as earlier, 3 divided by 10. Ilang 10 meron sa 3? Wala. Okay. So, lagyan natin ng isang 0. Ilang 10 meron sa 30? Ilan? Ayan, sumasagot si na Annabel Cabuloy de Salia. 3. Ayan. So, 3 times 10 is what? 30. And 30 minus 30 is? 0. Okay. So, ang sagot natin ay 0.3. Pero ang hinahanap niya ay percentage. So, kailangan natin siyang i-convert. So, ilang kembot pa kanan? Laging 2. Okay? So, 0.3 becomes what? 30%. 30%. Ayan, with conviction na sumagot. Good job, everyone. So, kung anong sagot natin kanina, hindi nasagot ngayon. So, question. Saan kayo mas komportable? Yung method A kanina na diskarte lang o method B na merong triangle? Letter A or letter B? Sige, pahingi ng I would like to get your feedback. Mga estudyante ko sa Zoomies, letter A, letter B. Sabi ni Christine A daw. How about the others? A or B? Sabi ni May DLP, Tecans triangle. Sabi ni John Garrick, pareho lang. Si Crizel, Tecans. Si EBFH method A. Si Jessamy, letter B. Pati si Jamie, lumambas. Si Ruth naman, both daw. Sabi ni Dan Limar Daluay, mas madaling intindihin ito. Pati si Mar Akias. Ana Belandres, Jean Padilla ba? Hi Jean! Jean! Pasok ka sa Zoom! Si Jean, estudyante natin. Pasok ka dito, Jean. Si Bazel, Jane, tsaka si Lori Camo. Same daw. Si June Michael Pascual nandito. Aba, may pasend tayo ng 35 stars dyan. Thank you. Sabi ni Journaline Kirante Alod, the second, madali ang B. O, diba? So guys, ito yung gusto kong makita ninyo. Na pag may nakita kayong isang method na tinuturo sa YouTube, sa TikTok, or sa Facebook Reels, at hindi nyo siya na-gets, it doesn't mean you're stupid, you're slow, you're an idiot, bobo, tanga, tonta. There's nothing in the world that can make you an idiot. Wala pong gamot na nakakapagpabobo at nakakapagpatanga ng isang tao. Ang diferensya lang dyan, hindi lang nagtutugma yung teaching method tsaka learning style natin. No? Iba-iba kasi yung natin, mga preference natin. So,
this is a great opportunity for us to assess alin ba yung effective para sa akin. So meron pa tayong isa actually. Meron pa tayo. Actually, 4 to eh. Pero 3 lang muna yung tingnan natin, okay? So yung una natin, didiskartehan mo lang muna siya, 'di ba? O meron ka bang dalawang number diyan, i-divide mo na. Yung sumunod naman, gumamit tayo ng Tikan's triangle. Itong sumunod na to, meron din tayong hack. May konting translation na magaganap. So, sabi niya kasi, yung 3 out of 10 tables daw ay bilog. No? Sabi niya, what is the percentage of round table? So, meron ka lang isang sentence na gagawin dito na isasalpak mo lang yung mga number. Yung 3, lagay mo dito. 3 is what percentage of 10? Di ba yun ang tinatanong niya? 3 is what percentage of 10? So, itong question na to, lumalabas din yan sa exam. Yan lang question na yan. Minsan hindi siya problem statement. Minsan yan lang. Ganyan lang siya. Sabi niya, 125 is what percentage of 1,250? No? So in this case, itong problem statement na to, pwede mo lang siyang simplihan lang na gawing 3 is what percentage of 10 and then i-convert mo na lang siya after. Paano ba natin yan i-convert? Itong 10, gagayahin mo lang yan. 10. Isulat nyo ha, yung may mga notepad. Itong 3, gagayahin mo rin lang siya. 3. Tapos itong what percentage, gawin mong division. Okay? Ganun siya. So, you can make use of method C. No? So, kapag nakita mong meron kang dalawang whole number dyan, wala kang nakitang ganito, ibig sabihin yan ang hinahanap niya, di ba? So, what you do is, i-convert mo lang yung sentence. Just ask your question, ano ba ang hinahanap dito sa statement na to? Ang tinatanong niya, 3 is what percentage of 10? So, kapag na-determine mo na yan, yung 3, kopyahin mo. Yung 10, kopyahin mo. Tapos itong what percentage, gawin mong division. And then you proceed with division. So 3 divided by 10. Ilang 10 meron sa 3? Again, 0. Lagyan natin ng isa pang 0 para meron tayong ma-extract. Ilang 10 meron sa 30? 3. So 3 times 10 is what? It is 30. And 30 minus 30 is 0. So this gives you the answer 0.3. But then again, ang hanap niya po ay pag-ibig. Because ang hanap niya ay percentage. So, i-convert natin siya. Pag iyan ay pinakimbot mo ng 2 beses sa kanan, your 0.3 will become a whopping 30%. Yan po ang ating sagot. Okay? Question. Alin ang pinaka-effortless, pinakamadaling gamitin para sa inyo? Option A, option B, or option C? Mga estudyante ko dito, sabi ni John Ryan, C. Aba, dumami ang pumanig sa C, ha? Okay, marami ang pumanig sa C. Ayan, sabi ni Vazel Jane, C. Si Gloria, A and C. Si Maymay, sabi niya, B pa din, laban. Maraming loyalista yung B. Pati si Marjorie Yaras din. Si Roger De La Cruz, C daw. Tsaka si Jamie Lumambas. Okay. So, yung pinakahuling method is something that you might want to try. Hindi ko pa to tinuturo kahit kanino ha. Pero tingnan nyo lang kasi baka lang baka ito ay akma para sa inyo, no? Ang formula po ng percentage ay fixed na ganito. P is equal to rate times base. So kung kayo yung tipo ng tao na kaya nyong makatanda, no? I don't encourage memorizing. But if this is your cup of tea, why not? No? So meron tayong P is equal to R times B. Yan po talaga yung nag-iisang formula kung paano makakuha ng percentage. Nakita nyo naman yan kanina, di ba? Kahapon, nung naghahanap tayo ng parte ng buo, minultiply natin yung rate at saka yung base. But anyways, another method for you to find out kung anong gagawin ninyong patumbling-tumbling sa mga number ninyo. Kung kaya nyong tandaan ang P is equal to R times B, malaking tulong po yan para sa inyo. Paano natin gagamitin yan? Remember, sabi natin kanina, 3 out of 10 tables are round.
what is the percentage of round tables, diba? So, what you can do, kung kaya nyo naman, kung kayo yung tipo ng tao na walang problema sa inyong magtanda ng ganitong combination ng letters na gawin yung formula, what you can do is you can just substitute, no? So, dito ba sa atin, meron tayong parte ng buo? Sabi nyo, meron. Yung 3. O di gawin mo yan, 3 is equal to, meron ba siyang binigay na rate dito? Wala. So, ilagay mo lang yung R dyan. Times, meron ba siyang binigay na base? Meron. Ayan, 10. So, again, kaya ko to hinuli kasi this is not for everyone, no? But if this works for you, then by all means, stick with it. So, again, ang ginawa natin, we stuck with the formula percentage is equal to rate times base. Tapos, ang ginagawa lang natin ngayon, sinasubstitute, sinasalpak lang natin yung mga given, no? Binigyan kanya ng 3 na parte ng buo, nilagay natin yan dito. Hindi kanya binigyan ng percentage, nilagay lang natin rate, di natin alam eh. Binigyan kanya ng kabuuan, total or base, sinalpak din natin yan dyan. So, sa ngayon, it doesn't make sense, di ba? Pero kung titingnan natin, yung 3, wala naman siyang kasama, so walang ganap, kukopyahin ko lang yan. Itong R, pag minultiply natin yan sa 10, magiging 10 R yan. Diba? Magiging 10 R siya. So anyways, iyan yung isa sa mga method na pwede nyong gawin, no? Ang hinahanap kasi natin, rate lang. Kaya lang may asungot na 10. Hindi natin kailangan yung 10 eh. So paano ba natin makukuha yung R lang? What we can do is we can divide this by 10. Bakit? Kasi 10R divided by 10, maka-cancel out mo yung 10. Ang matitira ay R. Diba? So, mayroon ka ng R dito. Kaya lang, sa equation, the word equation equal. Pantay-pantay, walang abusuhan. So, kung ano yung ginawa mo sa kanan, gagawin mo sa kaliwa. So, kung nag-divide-divide ka sa kanan, magdi-divide-divide ka din sa kaliwa. So, kailangan i-divide mo yan. Pero, dapat din, kung dinivide mo to sa 10, ito, i-divide mo rin sa 10. Ganon. No? So, ngayon, mag-divide ka. Ano ba yung 3 divided by 10? So, we will proceed with the same thing that we did earlier. Ilang 10 meron sa 3? 0. Magdagdag ka ng isang 0 dyan. Ilang 10 meron sa 30? 3. 3 times 10 is 30. And 30 minus 30 is 0. So, 0.3 ang ating rate. At pag kinonvert natin yan, dahil naghahanap nga siya ng, percentage, magiging 30% ang ating rate. Okay? So, what we just did today, we explored 4 different methods kung paano mo ma-unbox ang rate sa isang word problem. Okay? So, meron tayong option A, option B, option C, option D. Ang advantage nito, kahit ano pa yung hanapin dyan, kahit anong tumbling pa yan, naghanap siya ng base, naghanap siya ng percentage, salpakan lang ng salpak ng number dyan, makukuha mo na yung sagot. Okay? So, pero sa ngayon, rate muna tayo. Okay? Sige. So, sabi ni EBFH, off equals multiplication. Not always. It can be a clue, but not always. Not always. Siguro pag sinabi mong what is 20% of 100, ayan, multiplication yan. Okay? Pero pag sinabi niyang what is the percentage of round tables, wala ka namang kasing number dito kung saan mo siya i-multiply. Okay? I hope I answered your question. Oh, by the way, kung nakakatulong sa inyo itong ganitong klase ng approach ng pag-aaral, ibig sabihin, ito yung makakatulong sa inyo para ipasa yung CSE-PPT, yung NAPOLCOM, yung POE, yung FOE. So you can join our course, ha? Yung mga enrollees natin, meron tayong Sunday Zoom sessions na exclusive. Walang ibang kasama, puro mga enrollees lang. And then we have Google Classroom para any time of the day, any day of the week, anywhere you are. Basta meron kayong internet access, pwede kayong makapag-aral, makapanood ng videos, makapag-answer ng quizzes natin, makapag-take ng mock test whenever you are comfortable and whenever you are ready. No?
So dito po sa ating paparating na CSE, we only have 1 month and 1 week remaining. Sa mga gustong humabol sa batch 3D, ang official na start po ng inyong exclusive Zoom sessions is gonna be on February 5. Yan po ay 3,000 pesos. Good for 1 month. Kasama na ang 10-day final coaching from February 19 hanggang March 1. Pero para sa mga masisipag na nanonood, syempre meron kayong reward. Meron kayong discount. Okay? Ano ba i-discount natin? Sige. Sa mga masisipag na nag-aaral tonight, magbibigay tayo ng 5 slot. 5 slot, instead of paying 3,000 pesos, you only pay 999. So malaking discount na yan. Instead of 3,000, it's 999. Malaking discount yan. So unahan na lang kayo. Pumunta kayo sa ating official Facebook page. Actually, nandito na kayo ngayon. Pero mag-PM kayo dito sa AMV, Learning and Development Center. At i-type niyo po ang 999. Kasi pag tinype niyo yan, ibig sabihin, at kayo ay nag-enroll, hindi po 3,000 ang inyong ibabayad. Kung hindi, 999 pesos na lang po. So ito po ang ating official Facebook page, AMV Learning and Development Center. Type in 999 para makatulong kami na mapagaan ang inyong gastusin para maipasa ang paparating na CSE PPT exam sa March 3, 2024. Lalo na sa mga nakapag-take na exam before. Unahin nyo na po ang sarili nyo. We're making it affordable for you. We would like for you to make March 3 your last CSE. Tulungan na po natin. Pagtulungan na natin yan. Anyways, moving on, meron tayong isa pang sample dito. Okay? So, isa-summarize lang natin yung mga pinag-aralan natin kanina. Ayan, sabi ni Marife Pantilio Olarita at saka ni Roger De La Cruz and Rosie and 999. Paki-PM niyo po kami para po ma-accommodate na. First 5 slots po tayo. Alright. So, ang nangyari kanina ay, teka lang, nasaan ang aking control button? Where are my buttons? Okay, let me go back. Okay. So, yung ginawa natin kanina, yung first 3 method, no? So, yung unang method natin, takpan ko nga yung iba dito para mas makapag-concentrate kayo. So, ito po kasi yun eh. Kahit gaano kadami ang formulas na sauluhin natin, pero hindi natin siya may apply sa problems kapag may nabasa na tayo ng mga words and combinations of words and numbers, hindi rin po tayo makakasagot. So, ito po ang pakiusap po sa inyong lahat. Pag kayo ay nagbabasa ng word problem sa math, number 1, relax. Relax. Wala pong kasalanan ang number sa inyo, hindi niya kayo gustong mag-fail. Number 2, remember, you are naturally intelligent. Can someone help me with the lighting, please? I think it got nudged. Tian, can you help me with the lighting, please? I think it got unplugged. Thank you. And let there be light. Okay. In a bit, we're gonna have light in a bit. Okay. Ayan, my light. All right. So when we are reading word problems, try not to go back to your elementary and high school days na kayo ay natatakot sa teacher nyo. Wala na po kayong terror na teacher ngayon. Wala nang manghuhusga sa inyo ngayon. So ang tandaan ninyo, these are innocent numbers. No, gusto lang nila na ma-sort out sila. Okay, so ano ba yung ginawa natin dito? Yung 25 out of 125 animals, napakasimpleng intindihin, ano? Pero kapag sinamahan mo na kasi ng kaba at saka insecurity, mahirap na siyang maintindihan. Kasi kung ano-ano na yung gumugulo sa isip natin. So ang ginawa natin sa method A, ano bang diskarte ginawa natin dyan? May nakita akong parte ng whole? Meron. Meron ba ako nakitang isang buo dyan? Meron. Automatic yan, division. Basta wala akong nakitang simbolo ng percent, division yan, automatic. Okay? Ang ipapanghati mo ay yung whole. So, yung part natin ay 25, yung whole natin ay 125. Pag dinivide mo yan, magiging 0.2, ang sagot ay 20%. Yung sumunod na method natin, dinetermine muna natin kung alin dyan ang percentage rate and base, and then na-figure out natin ang hinahanap niya ay rate. No?
So, based on the Tikan's triangle, nakita natin na rate is equal to P sa taas, B sa baba, which also means magde-divide tayo. So, same thing that we did with the first method, magde-divide tayo ng 25 divided by 125, which gives you 0.2. At pag kinonvert mo, magiging 20%. And then dun sa huli namang method natin, ginamitan natin siya ng isang sentence na nakakatulong sa atin mag-zoom out. 25 is what percentage of 125. So itong 125, ginaya lang natin. Yung what percentage of, ginawa nating division. At yung 25, ginaya natin. Which brings you 25 divided by 125, 0.2, which translates to 20%. Okay? So hindi ko nilagay dito yung pinakahuli natin kasi bonus na lang yun, ano? Right? So there you have it, method A, method B, and method C. Para dito sa una nating example. Punta tayo sa susunod nating example. Let me click to the next slide. It's not letting me click. Hold on. Let me stop sharing this. Mukhang na-hide natin yung isang slide na yun. Come out, come out. Okay. Sige, I'll just type in a new problem statement here. Okay. All right, let me remove this. Yung pong mga nag-i-inquire, pahintay lamang po. Ayan, sabi nila, Annalyn Galyaron Avila, Manay Mara, tsaka si Tyrese ALVZ 999. O sige, mag-PM po kayo para ma-accommodate ang inyong request. Malaking saving po yan. Okay, so let's go ahead and type in a scenario here. Okay, so ganito. In a class of 45 students, 15 are female. What is the percentage of female students? Okay, so isang problem statement na naman po tayo, no? So again, one at a time. And then i-translate sa sariling language. So sabi niya, sa isang klase daw ng 45 students. Huwag ka munang magbasa ulit. Ilan daw lahat yung susante? Sa mga nasa Zoom, hello? Are you still awake? Zoomies? Batch 3A, 3B, 3C, 3D. Ilan daw po lahat ang estudyante sa classroom? 45 students, ma'am. 45 students, correct. Very good. Nagka-participate. Maganda yan. So 45 students yung ating total or kabuuan. Okay. Ilan daw yung female? 15, ma'am. 15 po. O, sige, V na lang po ang itawag nyo sa akin. Okay. So 15 ang female. Anong inahanap niya bukod sa pag-ibig? Naghahanap siya ng percentage. Hinahanap niya yung rate, no? Okay. So kahit naman hindi nyo i-label yan, meron na tayong idea. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hanggat maaari, mag-drawing kayo kasi sa CSE naman, wala kayong scratch paper. Pero, hold on, pwede kayong magsulat sa test booklet. Okay? Pwede kayong mag-drawing sa ilalim ng question. So, halimbawa, ito yung question nyo. Test paper yan, no? Pwede kayong mag-drawing dito, ganyan, no? Maliit na drawing lang para lang ma-visualize nyo yung storya. Kasi yung word, yung problem statements, story yan eh. Sabi niya, meron tayong isang classroom. 45 ang estudyante. Yung 15 dyan, female. Yun lang naman yun eh. 'Di ba? 15. Yung 15 ay female. 15 female. Ang tinatanong niya lang, ano yung katumbas ng 15 na yan sa percent? That's it. 'Di ba? Yun lang yun. Kaya maging matapang, lakasan ng loob, wag nang maduwag, wag nang matakot. Kayang-kaya niyong sagutan ang word problem sa math. No? So ngayon, may nakita tayong kabuuan, may nakita tayong parte. So i-apply natin yung tatlong method natin. So yung method A natin, zoom out tayo, no? May nakita ba tayong part of a whole? Meron, wala. M for meron, W for wala. Meron bang parte? May part of a whole? Hello? Mga estudyante ko po, are you still awake? Batch 3A, 3B, 3C. Meron ba tayong nakikitang part of a whole or parte ng kabuuan? Sabi ni Dan Meron Limar. po. Meron. Sino yung estudyante ko parang galing sa Aranero? Meron po. Nasaan po yung parte ng buo?
Alin po dyan? 15 or 45? Alin dyan? 15, ma'am. 15. Very good. Ha? Kasi alam nyo, yan yung isa sa mga pinakamahirap i-determine. Oh my God, I am so confused. May dalawang number, alin dyan ang parte ng buo? And the answer is 15. Bakit? Kasi yung 45, yan yung, ano tong 45? Yan yung kabuuan, di ba? So sabi natin sa ating method A, pag may nakita kang dalawang whole number, automatic yan, division. I-divide mo yung parte sa kabuuan. At makukuha mo ang sagot. Ganon. Sige, mag-divide nga tayo. O guys, pa-unmute po sa mga estudyante ko. Sabihin niyo po, ilang 45 meron sa 150? Ilang 45 45 meron meron sa sa 15? Ay, sorry, sa 15. O, ilan ba? Ilan ba ang 45 sa 15? Meron? Wala. Oo, akala mo meron, pero wala, no? Ano bang drama yan? O sige, lagyan natin ng 0 dito. O ngayon, unmute and repeat after me. Ilang 45 meron sa 150? 3, ma'am. Oh, hindi. O, sige, sinagot niya agad. Pero tanongin ko muna kayo, ilang 45 meron sa 50? 3. O, sige nga, ano ba yung 45 times 3? Ano yung 3 times 5? 15. 15 is correct, carry 1. Ano yung 3 times 4? 12. Plus 1. 13. Ayan, so tatlo nga kasi 150 yung target natin. So maglalagay ako ng 3 dyan. O ano na naman, ano yung 3 times 45 daw? Ano sagot natin? 135. 35. Okay, so sige, i-delete ko na tong, buburahin ko na tong mga sungot sa ilalim. O ngayon, so meron tayong isa-subtract. Ano yung 150 minus 135? 15. 15 is 15. correct. O ngayon, repeat after me. Ilang 45 meron sa 15? Wala, ma'am. Wala. Repeat after me. Ilang 45 meron sa 15? Ilang Ilang 45 meron sa 15? Ayan. Kaya ako pinapaulit-ulit yan kasi ganyan yung kakausapin ng sarili nyo sa testing center. Kasi nakakalito yung ano eh. Yung 15 divided by 45, to be honest, nakakalito yan. So anyways, maglalagay tayo ng isa pang itlog dyan para maging 150. So ilang 45 ulit meron sa 150? Sabi natin kanina ay? 3, Ilan? ma'am. Tatlo. So 3 times 45 is what? 130. 35 ulit. So mukhang paulit-ulit siya, no? Parang makulit siya. Parang tayo. Okay. So ang sagot natin ay ano? 15 divided by 45 is 0.33. 33. Ano yan sa percent? Pagka kinonvert ko yan, pag pinakembot ko to ng 2 beses papunta sa kanan, anong equivalent niyan sa percentage? 33%, ma'am. 33% is correct. Ayan. Ang galing ng mga sumagot kanina, sina Joshua Macale, si Jean Padilla Bano. Jean, punta ka dito sa Zoom. Si Mirvi, ang mga estudyante natin. Okay, so yun yung method A. Okay? Yung method B naman, gagamit muna tayo magpapatintero muna tayo sa tinatawag nating Tecans triangle. So mag-drawing ka muna ng ganyan. Maglalagay ka ng letter P, ng letter R, ng letter B. Okay. Meron ba tayong parte ng buo? Yes or no? Meron. Ako nasasagot. Meron ba tayong rate? Wala. Wale. Okay. Meron ba tayong base? Meron. Meron. Yan yung 45. Anong hinahanap daw? Bukod sa meaning of life. Percentage or yung rate. So ngayon, kukunin natin yung formula ayon sa kanilang pagkaka-assign sa triangle. Okay. So yung R daw, pag pinitas mo yan sa triangulo, anong matitira? Nasaan ang letter P? Sa taas, sa baba? Taas. Nasa taas. Parang pride natin, ano? Nasaan ang base? Nasa Sa baba. baba. Okay. So magde-divide tayo ngayon. Ano yung P natin? 15. Ano yung base natin? 45. So just like what we did here, dinivide natin yung 15 sa 45. Ano yung sagot natin sa 15 divided by 45? 0.33. 33. And converted to percentage, that is ilang percent? 33%. 33%.
O, 'di ba? Pareho lang sila ng sagot. Yung pinakahuli naman ay i-convert natin yung statement natin to something that we can easily understand, which is 15 is what percentage of 45? Yan. So, lilitan ko to para magkasa sila. Space. Ayan. So, i-convert natin to ngayon. So, kung matatandaan nyo, ang ginawa natin kanina, nagkopya-kopya lang tayo dyan. Yung 45, kinopya natin. Yung 15, kinopya natin o binago natin siya? Kinopya, ma'am. Kinopya lang natin siya. Itong what percentage, ginawa nating ano? Division, ma'am. Ang galing naman, natandaan agad. So, just like with the rest, ang ending din naman ay nagdi-divide tayo. So, ano yung sagot natin sa 15 divided by 45? 0.33, 0.33. which translates to ilang percent? 33%. 33%. O, diba? Pak, ganun. So, meron tayong option A, option B, and option C. And ito yung mga pwede nyong gamitin para magsagot ng mga percentage question. Okay? So may question ako sa mga natitirang 116 na nanonood ngayon. Ay, sorry naman po. Sabi nila, bakit po wala pang sumasagot sa page? Pahintay lang po. Mag-PM lang po kayo dyan. Nakalagay naman dyan yung timestamp. Alam namin kung sinong nauna. Okay? Ano po ang payment method? GCash lang po tayo. Ha? GCash, pwede rin bank transfer. Okay, question sa mga kasama ko sa Zoom at saka sa mga nasa Facebook live natin ngayon. Nakatulong ba sa pagtaas ng confidence level ninyo para kayo ay tumapang itong session natin ngayon? No? Nakatulong ba to sa pagsosolve ninyo ng word problem? Sabi ni Gwen, yes daw. How about the others? Umakyat ba yung level of confidence natin, guys? Nakatulong naman. Okay. Sabi ni Jean Bano, yes. Tsaka si Roseanne. Ayan, pati si Ruth. Ayan, nakatulong. Okay. So, ganito guys, no? I'm very happy to know na nagkakaroon tayo ng ganitong opportunity. Kasi dati, pagka may napanood tayo sa YouTube, akala natin, yun na lang yung nag-iisang paraan. So, ang kagandahan yan, may iba pa palang method, no? Pwede pala tayong mamili. And you know what? With mathematics, yan ang kagandahan yan. Kahit anong hack, anong tumbling ang gawin mo, pwede mong gamitin. Basta ang sagot mo consistently correct. Tsaka alam nyo ba sa mathematics, wala pong pwedeng manghusga sa inyo dyan. Kung hanggang ngayon nahihirapan kayo mag-multiply, no one has the right to bash you, to judge you, to make fun of you, to humiliate you, or to laugh at you. Bakit? Kasi po ang inuuna ninyo ay survival. Lalo na yung mga breadwinner natin, mga decision maker natin, mga head of the family. Pasensya na po, medyo on and off yung lighting ko ngayon. Ipapadisco tayo dito. Pero nakikita nyo pa naman ako, di ba? So what I'm saying is, just focus on yourself. Just like what you're doing now. See? Ilang minuto kayong umupo. Umupo, nakinig, nag-observe, sinubukang sumabay, and then what did you find out? Kaya nyo palang matuto. Kahit na-stressed kayo palagi, kahit gutom, kahit pagod, kaya pa palang matuto. And I would like for you to keep that in mind. You can do anything as long as you put your focus on it. So ngayon, nakuha nyo siya kasi nag-focus na kayo. Bakit? Kasi kaya kayo nag-focus, meron kayong tiwala sa sarili nyo. Alam ninyo, at the back of your head, alam ninyo na kaya kong ipasa to eh. Kailangan ko lang ng konting alalay. No? Itong math, takot ako dito eh. Pero kailangan ko lang ng ibang option para madiskartehan siya. Kaya kong ipasa to. So that's what's going on in your head right now. And I would like to ask you to acknowledge that. I-acknowledge nyo na alam nyong kaya nyong pumasa. Kung itong mathematics na percentage na lagi ninyong iniiwasan, hinuhulaan, bahala na si Batman ngayon, aba, you have the luxury of choosing which method best suits you. You always have a choice. You always have a choice. You have time. May sapat pa kayong panahon para paghandaan ang CSE. Meron pa kayong lakas ng loob na natitira. Kahit nakailang take na kayo ng civil service exam, the fact that you're watching this until now, ibig sabihin yan, alam nyong kaya nyong pumasa.
Ibig sabihin niyan hindi pa kayo sumusuko. Ibig sabihin niyan, alam ninyo, March 3 is going to be your last TFE. At kung dito kayo sa AMV mag-aaral, mas marami kayong opportunities para ma-build ang confidence nyo, ma-explore ninyo yung possibilities, marami kayong options, mahahasa ninyo yung skills ninyo, and most importantly, mas tatapang na kayo sa March 3. Diba? Hindi lang yan sa mathematics, pati sa English. Yung mga takot sa grammar, takot sa verbal analogy, takot sa paragraph organization and reading comprehension, meron tayong mga hacks dyan. Iba't ibang klase ng hacks. So the sooner you start, the better. Bakit? Kasi hindi ka nagmamadali. And you know what? You deserve to prepare for a career-changing exam. Tama na yung ihuhuli mo ang sarili mo. Imbes na para sa sarili mo, para kay ganito, para kay ganyan. Pero at the end of the day, sila rin yung nagka-suffer kasi hindi tayo nakaabante. 'Di ba? So yan, gusto po namin kayong tulungan kaya po tayo nagbibigay ng promo ngayon ha. So para sa mga masipag na nag-aaral, ito po ang gantimpala ng AMV Learning and Development Center sa inyo para kayo ay matulungan. Gumaang-gaang ng konti yan sa inyong pakiramdam, hindi kayo masyadong mag-guilty, magaan sa bulsa. Instead of 3,000 pesos, 999. Please lang, unahin nyo na po ang sarili ninyo. Para po yan sa inyong peace of mind. Para naman ngayong 2024, you turn things around. Hindi na siya yung usual story natin na paggabi umiyak tayo, pag umaga lalaban, mapapagod tayo, paggabi iyak na naman ulit. No, let's change that. Let's change that. We would like for you to wake up in the morning knowing that you can do anything you set your mind on. We would like for you to wake up knowing that you can pass any exam. Marami kaming mga passers dito nangongolekta ng certificate. Pumasa ng CSE, nag-take ng FOE, magte-take ng NAPOLCOM at kung ano-ano pa, pati BCLTE. Bakit? Kasi nung naipasa nila yung isang exam, nalaman nila, kaya ko pala. Kahit na hilahod ako sa trabaho, kahit stressed ako sa pamilya ko, kahit na naghihirap kami, kahit na halos wala akong pahinga, kaya ko palang magpasa ng exam. And it only takes one exam for you to find out once again that you are naturally intelligent. Matalino po kayong lahat. Ako mismo nagugulat sa mga kakayanan ninyo. And I'm sure magugulat din kayo basta pagbigyan nyo lang ang sarili ninyo. Just give it this one chance para magtiwala kayong muli sa sarili ninyo. Alam nyo, marami tayong mali sa mga nakaraan natin to survive eh. Kaya yung mga pagkakamali natin na yun lang yung iniisip natin. Marami kasi akong mali, so I don't deserve another chance. That's wrong. That's wrong. Everyone makes mistakes. We have hurt other people. We have offended other people. We had to survive. You had to survive. You had to help your family. But it doesn't mean you don't deserve something better. Everyone deserves something better. Everyone deserves another chance to turn their lives around. And it's only a matter of you deciding when you want that to happen. If you want that change to happen this year, make that decision. Be courageous. Tapangan yung loob ninyo. And go full throttle. Huwag nyo nang isipin yung, paano kung hindi ako pumasa? Ang isipin nyo ngayon, paano kapag pumasa ka? Ang sarap ng pakiramdam. Makikita mo yung pangalan mo doon sa official CSE page. Your full name is published to the entire universe to see that you passed the civil service exam. What if pumasa ka? What if ma-regularize ka? Paano kung ma-promote ka na? Paano kung magkaroon ka na ng better network? Paano kung gumaang na yung buhay mo? Yun ang isipin mo ngayon. Think of the great possibilities and abandon the worries. Kasi distractions yan. So yung pagka-participate nyo ngayon, that's proof. You know you can pass. Yung nakakasagot kayo sa discussion natin, proof yan. Meron kayong tiwala sa sarili nyo. Nahihiya lang kayong aminin. You deserve to be proud of yourselves. Yung mga dinidiscuss sa CSE, diniscuss yun ng elementary, high school. Yung mga ginawa niyong paraan para mag-survive kayo at ang inyong pamilya sa mga struggles ninyo. Like, meron kayong natulungang makalabas ng ospital. Hindi yan tinuturo sa eskwelahan, pero nagawa mo ng paraan. Why? You're intelligent. Nagawa mo ng paraan para hindi kayo masipa sa nirerentahan yung bahay. Nagawa niyo ng paraan para makabayad kayo ng utang, makapag-aral ang mga
mahal niyo sa buhay o hindi niyo kakilala, sinuportahan ninyo, that says so much about you. So don't tell yourself that you are limited. No. Hindi lang natin nabibigyan ng time, focus, and strategy ang CSE. Pero kayang-kaya niyo po yan. Mas malaking dihamak yung mga accomplishments ninyo sa buhay na nakakatulong kayo sa ibang tao. Kahit yan ay hindi tinuro sa inyo, pero nakadiskarte kayo, nagawa niyo ng paraan. Lalo na kung empleyado kayo at yung boss ninyo sa inyo nakadepende, malaking katalinuhan yan. Hindi mabubuhay ang boss niyo pag wala kayo. So you have to recognize that. Starting today, learn to be proud of all of your accomplishments. Kahit yung maliit na bagay na naghugas ka ng pinggan, hindi siya amoy sabon, be proud of it. Naglaba ka, walang mancha, be proud of it. Sumweldo ka, hindi ka nagluho, na-provide mo, napakain mong pamilya mo, be proud of it. And the fact that you're investing in your studies, in your career, so that you can support your loved ones in the future is something to be proud of. That is being wise. You have to be wise about your future now. You have to invest in yourself. You deserve to be invested in. Kung yung mga anak ninyo, katatapos lang ng periodical exam ng mga elementary at high school last week, di ba? Pag yung mga anak natin may exam, pinapakain natin ng masarap, kayo din kumain kayo ng masarap. Yung mga anak ninyo hindi niyo pinapag-house chores, wag ka munang maghugas. Gano'n din kayo. You have to give yourself time. Kasi meron kayong malaking exam na paparating. So you have to support yourself. Support yourself just as how you support your loved ones. Why? You have to love yourself. Bakit gano'n? Pag iba, merong iti-take na exam, full support tayo. Ako na diyan, mag-focus ka sa exam mo. Pero pag tayo na mag-e-exam, di, ako gagawa lahat ng house chores. Mag-overtime pa rin ako. Bakit? Kasi we're telling ourselves, I don't deserve a special treatment. I don't deserve to fully prepare for the exam. Let's stop that now. Kasi mas malaki yung chance na kayo ay manalo, mag-succeed, pag sinuportahan nyo ang sarili nyo. If you want to grow as a fruit-bearing tree, to provide shelter, to provide protection, to provide food for your family. Aba, ang puno, hindi po yung lalago. Kung number one, walang tubig, walang nutrition. So, kumain kayo ng sapat. Hindi yan lalago kung walang sunshine. So, pasayahin ninyo ang sarili ninyo. Iwasan yung mga toxic na tao. Iwasan yung mga nakakalungkot na mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay ninyo. Diba? Hindi po yung lalago kung wala siyang space. So you have to give these things to yourself. Para pag lumago kayo bilang puno, you can provide protection. Hindi maaarawan yung mga nasa paligid nyo. You can protect them kasi nag-grow na yung inyong canopy. You can provide fruits. Paano ka mag-provide ng fruits kung ikaw mismo lanta? No, you have to take care of your health. Kumain kayo ng sapat, matulog kayo ng sapat, you deserve it. You are the number one person in your life right now because no one else is going to come and rescue. No one is going to save you. You have to step up for yourself. You want to succeed this year? Do something about it. Do something about it. Tapangan yung loob nyo. Kaya niyan. Kayo po mga masisipag mag-aral. Wala pong duda. Kaya nyo pumasa. Basta, stay on track. Hindi yung on and off, on and off, on and off. Be loyal to yourself this time. Maging loyal kayo sa sarili nyo. Ngayon, sasabihin natin, yes, papasa ako, unahin ko sarili ko. Tapos kinabukasan, na-distract ka na naman. Ay naku, unahin ko pala si Bunso. Unahin ko pala ang asawa ko next time na ako mag-aaral. No, it has to be consistent. You want something, go for it. You will be surprised how great it feels to win. Kung last year, better tayo kasi sabi natin, ano ba yan, ang hirap-hirap, everyday na lang, kayod ako ng kayod, tuwing sweldo, kulang ang pera. Wala ako, I'm not getting the respect that I deserve, I'm not getting recognized, etc. You can turn that around. You can. You're just scared because you think you don't deserve it. Guess what? You deserve whatever you want. Think about that. You deserve whatever you want. You deserve it. Diba?
Gusto mo ng mansanas? Bumili ka ng mansanas. You deserve it. Pinag-ipunan mo yung para makabili ka ng apple. Nag-effort ka para makapunta ka sa fruit stand. It's time that you take care of yourself. Because unfortunately, no one's gonna do that for you. I have to keep saying that to you. No? Not to make you sad, but that's the reality of life. No? You'd be very lucky and blessed if you have someone who says, oh, unahin mong pag-aaral mo. Kung may asawa ka, sabihin sa'yo, nag-aaral ka ba? Mag-soft drinks ka muna. Magkape ka muna. Habang nag-aaral ka, minamasahe ka. Ang sarap ng ganong feeling. No? But what if no one is supporting you right now? It doesn't mean it's the end of the world. What that only means is maybe you are in the phase in your life wherein siguro ikaw din hindi mo sinishare sa kanila kung anong pangarap mo kasi natatakot ka na mag-fail ka. So you don't want to disappoint them. So whatever the case is, no, if you're doing this alone, then you have to take care of yourself. Because if you're doing this alone, you're studying in secret, or you're not asking people to help you, then you have to keep rowing the boat yourself. Kasi paano ka makakarating sa destination mo kung hindi ka umaandar? 'Di ba? Paano ka aandar kung wala kang lakas? Kailangan meron kang lakas. Lakas ng katawan, lakas ng isipan, lakas ng loob. At kung hirap kang gawin yan mag-isa, I'm here. I can help you. Okay? So, tutulungan ko kayo, but you also have to help yourself. Okay? Sabi ni Maymay, kung ganyan po ang mga tanong, opo. Ay, meron pa tayong ibang mga samples yan na mas complicated. Okay? Oh, Rosa is here. Rosa, hi! Rosa is one of our buddies sa mga Korean restaurant. Sabi ni Miles Lariosa, paano po mag-avail ang reviewer po ninyo? Miles, paki-PM mo kami sa AMV Learning and Development Center. Sabi ni Basil Jane, salamat po. Sabi ni Miles Natawabak, how? Paki-PM po kami. Shoutout kay John Mark Cayago. Hello, John. Sabi ni Miles Natawabak, 999 for the entire duration ng review. Yes po, kasama ang 10-day final coaching. Sobrang laking discount. Yan po ang reward namin sa mga masipag mag-aral. Okay? So, sabi ni Miles Tariosa, paano mag-enroll? Paki-PM po kami. Sabi ni Kaislyn Abisami Stonewall, thanks Ma'am V for your motivation. You're welcome. Mirvi Salay, thank you Ma'am V. Mariana Arroyo, si Annabel Cabuli de Salia, Van Eric Daza, Dennis Reyes, John Mark Cayago. Oh, pa-shoutout from Sama Bataan. Uy, masarap ang ano dyan, seafood. Sabi ni RB Pagigirigi. Pagirigan. Thank you po sa motivation, Ma'am P. You're welcome po. Sabi ni Shell Macalino Leoderes. Oh, estudyante natin. Sabi niya, thank you po. You are welcome. O yan. So tapos na po ang ating review ngayon. Sabi ni Marife Pantilio Olarita, thank you sa motivation, Ma'am V. Kayang-kaya niyan. You can do it. You can do it. Fighting lang lagi, okay? O sige, paano? Sana nakatulong tayo sa ating pag-zoom out sa math. Kayang-kaya niyan, di ba? Istihan nyo lang. Istihan nyo lang. Kayang-kaya niyan. Papaalam na ako at pupuntahan na natin yung mga nag-i-inquire sa mga gustong humabol. Punta lang kayo sa AMV Learning and Development Center. Type in 999 para malaki ang inyong discount. Onward, forward, and upward. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!